Sa mapagpalang umaga sa ating mga kapatid sa kawan ng Panginoon. Ngayon tayo ay narito muli upang mag-aral ng salita ng Panginoon. Ang ating pag-aaral ay nango sa mga aklat ng Unang Pedro, Kabanata 2, talatang 25. Sabi ay ganito, sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naligaw, ngunit ngayon kayo'y nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. Tayo manalangin, Panginoon, salamat po sa iyo. Sa oras na to, narito, Panginoon, ang iyong pagpala na mapagpalang salita. Dalangin po namin, gabayan mo kami, Panginoon. Habagan mo kami, Panginoon, ng iyong biyaya. Ang iyong kaawaan ay aming maranasan. Huli mo kaming kausapin sa paraan ng pagpapahayag ng iyong mensahe. Kaya mong makita namin ang iyong pag-ibig, ang iyong kabutihan, ang iyong naisin sa buhay namin. Sa oras na ito, inaangkin namin ang iyong pangunguna ng Espiritu Santo na sa aming buhay magbibigay ng kaliwanagan, magpapahayag ng katotohanan, at sa amin ay magtutulong upang maunawaan at tanggapin ang aral na ito. Salamat, Panginoon, sa iyo po namin nilalapit ang lahat ng makikinig na ganoon din ang mangyari ng pagpapala ng iyong salita ay aming tanggapin. Salamat, Panginoon. Sa iyo po namin nabalik lahat ng salamat at papuri sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Dito sa ating nabasa sa mga aklat ni Pedro, makita natin ang muling katotohanan ng ating tipa ng ugnayan na ginamit muli ng Panginoon ang metaphor ng pagkakaroon ng relasyon ng isang tupa na tinutukoy ay tayo at ng isang pastol na tinutukoy ang ating Panginoong Yesus. Kaya sa oras na to, muli nating titingnan sa kapayagan ni Apostol Pablo ang katotohanan ng kabutihan ng ating Panginoon. Tunay nga na wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon dahil dun sa ating pagkakaunawa sa metaphor na to, ang tupa ang nasa kanyang lahat ng kainaan, nasa kanyang lahat ng kakulangan, pero dahil ang kapartner niya ay ang pastol na siyang ating Panginoong Yesus, na siyang kabaliktaran naman, nasa kanya ang buhay, nasa kanyang lahat ng kalakasan, nasa kanyang lahat ng pangailangan. Kaya't nagiging sakto yung pagkakaugnay. Hindi bali na ako na ang pinakakawawa, pero nasa tabi ko naman yung pinakamakapangyarihan. Bali wala na malakas ka kung yung kalakasan mo ay may limitasyon. Bali wala na ikay masagana kung yung kasaganaan mo darating ang araw ay magkakaroon ng kakulangan. Pero kung ang kasama mo ay walang limitasyon, ito'y malaking pagpapala para sa atin. Nawa, maintindihan natin na sa ganitong kalagayan, napakapalad natin mga kapatid. Minsan, kaya lang tayo nalulungkot, nakatingin tayo sa ating kakayanan. Maaring kung tayo ito pa, magsiselos ka, bakit yung kambing merong sungay na malalakas na panlaban, bakit merong paa na panipa? Maaring kung ikaw ang tupa, magsiselos ka dun sa agila na merong pakpak na malakas lumipad at merong tuka na kayang tumalos kanyang kalaban. Pero sa totoo lang, kung titingnan natin sa ibang senaryo, sila yung magseselo sa tupa kasi meron siyang pastol na sa kanya'y nangangalaga. Meron siyang pastol na walang limitasyon ang kakayanan at pastol na lubos na mapagmahal. Doon lang nagkakaroon ng problema. Kaya't minsan ang mga anak ng Diyos, mga nasa sakop sa tipanan ng Diyos, ay minsan nalulungkot, nanlalamig. Kasi pinipilit tayo ng kaaway na tingnan ang ating kalagayan na wala ang pero kung titingnan natin yung ating kalagayan na kasama ang Panginoon, wala tayong pangamba. Dito sa teksto na ating binasa, pinamagatan ko ang aking pastol
sa lahat ng panahon. Ang ating pastol na ito, hindi lang siya pastol noong panahon na yun, hindi lang siya pastol sa kasalukuyan, kundi pastol hanggang sa darating na mga buhay, darating na panahon. Kaya dito, ang pagiging pastol ng Panginoon ay sa past, sa present, sa future. Dito sa context, nung kausap ni Pedro ang mga mananampalataya nung ito'y sinulatan niya, sila'y nasa kalagayan na hindi katulad ng ating kalagayan. Sila'y nasa kalagayan kung saan ang mga mananampalataya ay pinag-uusig na ng Roma. Pinapahirapan at nakakaranas sila ng iba't ibang problema. Pe-persecute sila dahil sa ang kanilang paniniwala ay kaiba sa paniniwala ng Romano. Dalawang klase ang persecution na dinanas ng Christianity, ng Christians nung panahon pagkatapos mamatay si Jesus. Ang unang persecution ay dala ng Judaism na siyang kakampi ng Roma. Inuusig ang mga Kristiyano dahil sa paniniwalang kakaiba ng mga Judaism. Pero pagkatapos noon, yung pag-uusig na galing sa Roma. Kasi dumating yung panahon na nag-decline, bumagsak na yung emperor ng Roma, pababa ng pababa. Kaya dahil dun, sa kanilang mga pagmi-meeting, ang isang nakita nilang dahilan, nagagalit ang kanilang mga Diyos dun sa mga Kristiyanong naninirahan sa kanilang emperor, sa kanilang empire, na dahil hindi nila sinasamba yung Diyos nila. Pinaratangan silang atheist kasi hindi sumasamba sa Diyos. Pinaratangan silang cannibals kasi dun sa salita na malibang kainin mo ang aking laman at inumin ang aking dugo. Nakarating sa kanila ang ganung katuruan. Kaya dumanas sila ng matinding paghihirap kasi hindi naintindihan yung maraming bagay na ginagawa ng isang Kristiyano. Bagkus pa dun, makita natin ang Kristiyano na hindi sumasamba kay Cesar, hindi sumasaludo kay Cesar. Kaya yung kanilang kalagayan ay pinaalalahanan ni Apostol Pedro at ito'y pinalakas ang loob na sa maraming paraan. Una, makita natin pinaalala niya na sila'y batong buhay ng Panginoon. Sabi niya dun sa verse 6 na sila yung part ng tabernacle na siyang pag-aari ng Diyos na ang pundasyon, walang iba kundi si Jesus. Ang mga nanampalataya ay parang isang mga batong pinagtagpi-tagpi, pinagsama-sama, ay at tinutukoy nito ay ang iglesia. Ang tinutukoy nito ay ang grupo ng mananampalataya na sa Panginoon ay kumilala. Kasama tayo dito kung sa panahon natin. Tayo'y kabilang dito. Pero hindi lang yun na God's living stone, kundi tinuring din siyang royal priesthood na sa pinapangaral natin sa ating panambahan na siya ay pinili upang maging pag-aari ng Diyos na katalagang pari para sa ating Panginoon. Meron tinatawag na Levitical priesthood, pero ito yung tinatawag na current priesthood kasi ang tinutukoy nito lahat ng mananampalataya sa Panginoon, maging Hintil or maging Hudyo. Basta't nanampalataya ka sa Panginoon, ikaw yung tinatawag na pag-aari ngayon ng Diyos at priest at pari niya. No? Kaya kung itutuloy pa natin ay ni-remind niya rin tayo, ni-remind din ni Apostol Pedro ang mga mananampalataya na mamuhay ng tapat, mamuhay ng ganap sa gitna ng magulong kalagayan, no? Bakit magulo? Kasi nandun sila sa pagan society na kung saan naroon ang iba't ibang kasalanan na ginagawa. Kaya pinaalala na sila, pagtandaan ninyo, gawin yung testimony yung buhay sa gitna ng mga paganong mga tao na naroon. Kaya yun yung kanyang pinapaalala, pero para mas palakasin sila, binanggit niya doon na alalahanin niyo si Jesus. Si Jesus na naging bahagi
na siyang bumaba sa lupa. Verse 21, sabi niya, siya'y nagpakahirap para sa atin, kaya upang tayo ay tawagin at para tayo ay sumunod sa kanyang mga halimbawa. Yun yung verse, sabi niya sa verse 21. Pagdating naman sa verse 22, siya'y namuhay na walang kasalanan. Bagkus, inubos niya ang ating kasalanan. Verse 23, siya'y naghirap at nagpasakop sa kalooban. Hindi siya gumanti. Siya'y sinaktan, hindi siya gumanti sapagkat nagpasakop siya sa kalooban ng kanyang ama. Verse 24, sabi niya, kinuha niya ang lahat ng ating kasalanan at binayaran niya para, sabi niya, for us to die, sabi niya dito, for us to die to sin and live for righteousness. Na kaya namatay si Jesus para sa atin, para palayain tayo sa pagkalipin ng kasalanan at para naman mabuhay tayo sa katwiran. Kaya lahat ng ito ay tumutukoy dun sa mga mananampalataya na dumaranas ng paghihirap. Pagdating sa verse 25 na siyang ating pag-aaralan, sabi niya, kayo'y katulad ng mga tupang naliligaw. Ngunit, sabi niya, ngunit, ngayon, kayo'y nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong kaluluwa. Isang napakagandang balita na binigay ng Panginoon sapagkat sa bagay na to, nakita natin kung paano kumilos ang Panginoon nung tayo'y nasa kalagayan na hirap, kalagayan na walang kakayanan. Kaya kung gaano siya kalakas, ganun tayo kahina. Kung gaano tayo kakulang, siya'y ganun kasagana sa lahat ng bagay. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat meron siyang ginawa. Ngayon, isa-isay natin. Doon sa salita na yun, na noon, ibig sabihin sa past, na sa nakalipas na kalagayan, lahat tayo ay merong buhay na walang kabuluhan. Tayo'y nakatakda sa kapamakan. Yung buhay natin ay walang direksyon. Yung buhay natin itinuring sa isang tupang naliligaw. Na alam naman natin pag sinabing tupang naliligaw, ang ibig sabihin nito papunta sa kapamakan. Bakit? Kasi anumang hayop makakita sa kanya na kumakain ng karne or ng kapwa hayop, delikado siya. Wala siyang panlaban, wala siyang kakayanan sa sarili niya, wala siyang mabilis na mga instinct upang gumawa ng paraan para siya mahuli. Sino mang makakita sa kanya na kumakain ng hayop, ay tiyak lalapain siya. At yun yung kalagayan ng mga natin noong bago pa natin tanggapin ng Panginoon bilang tagapagligtas. Alam niyo po, ito yung tinatawag nating past. Ang past ay merong epekto, positive and negative. Ano yung positive? Kapag yung past natin dahil dun sa ating kahirapan at nung evaluate natin, nakita natin yung kahinaan kung bakit tayo mahirap. Dahil dun, magpupursige tayo at magiging yung past natin ay magiging positive kasi naging dahilan siya kung bakit natuto tayo. Maraming mga anak mahirap na naging mayaman. Kasi yung past nila, naramdaman nila yung hirap kung paano mabuhay. Pero salamat sa Panginoon sapagkat dun sa present, naging motivation nila yung hirap nila sa buhay kaya sila naging nanagana. Na siyang kabaliktaran naman muli. Maraming mga may kaya na nabubuhay pero yung mga anak nila hindi naintindihan yung kayamanan kanilang tinanggap ay hindi yun libre. Yun ay pinaghirapan. Yun ay pinagpursiyan. Kaya yung batay walang pakialam sa anumang kabuhayan ng kanilang pamilya. Kaya nung mamatay mga magulang, yung pera na yon ay agad maubos at darating sa kahirapan ulit. Nagkakaroon ng cycle lagi. Pero hindi lang naman yung past ng kahirapan ang ating tatanungin, kundi makikita rin natin yung past na positibo ang dala. Kapag positibo ang dala ng past, makita natin ito'y nagdadala ng edukasyon, kakayahan.
Pero pag negatibo ang dala ng nakaraan, ito'y nagdadala ng takot, ng pangamba, nagkakaroon ng kayahan na panginain ang kaisipan at puso ng isang tao. Kaya mga kapatid, ang tinutukoy dito sa Biblia, hindi yung positibong nakaraan. Ang tinutukoy sa Biblia ay yung kalagayan na kapahamakan bago tayo natagpuan ng Panginoon. Bago tayo nagpasakop sa Panginoon, ang ating kalagayan ay parang tupang naliligaw. Kaya ang condition natin is naliligaw, lost, no? Unclear yung ating future. Merong dun sa ating sitwasyon, makita natin yung future natin, no direction. Wala tayong malinaw na direction. Kumbaga parang uh, lahat ay may kakulangan dahil sa kalagayan na hindi maganda. Kaya dito, sa ganung kalagayan, makita natin kailangan natin ng tulong. Kailangan ng tagapagligtas. Kaya pag titingnan natin yung past, kaya pag tiningnan natin yung past, makikita natin kailangan ko ng katulong pag hindi tayo makaaon. Pero pag positive yung past, mamomotivate tayo parang magsipag, magpakatatag. Pero nawa, maintindihan natin, yung Israel na tinutukoy dito, yung past nila pangit. Biktima sila, pinahirapan sila, dinarakip sila. Yun yung past nila. Pero salamat sa Panginoon, yung past nila may dalawang dala. Una, yung traumatic experience nila dahil sa pagpapasakop ng Roma, traumatic experience nila sa mga kaparusang ginagawa ng Roma. Pero isa pang maganda, yung empowerment. Bakit? Sa ginagawa ng Panginoon para sa kanila. Hindi lahat ng past pangit. Katunayan, yung past nito, ang presentation pangit. Pero ang perspektibo ng Panginoon, yung past nila ay positibo dahil ang Panginoon ay kasama nila. Siya yung nagpastol sa kanila. Kaya nga, makita natin, si Satan, ino-oppress talaga yung mga tao. Pero salamat, kasi sabi niya, si Satan ang dahilan, kaya nagkaroon ng kamatayan, nagkaroon ng kahirapan, ng pagkawasak ng buhay, at nanakaw yung lahat ng para sa atin. Pero salamat, sabi doon, si Jesus ay naparito dito upang magbigay ng buhay at buhay na kasiyasiya. Kaya yung past natin, imbis na nakakatakot dahil sa hirap, hindi nakakatakot dahil dun sa naranasan nating kahirapan, hindi na yun ang ating maalala, kundi makialala natin kung sino yung tumulong sa atin nung nandung kalagayan na nagbibigay sa atin ng saya, na nagbibigay sa atin ng kagalakan. Hindi tayo kayang ibaon, hindi tayo kayang ibaon o takpan o tabunan ng lahat ng ating kainan ng lahat ng ating kakulangan. Bakit? Merong sumingit na makapangyarihang Diyos dun sa past natin. Naganap at tayo'y natagpuan nang walang iba kundi ang Panginoong Yesus nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Kaya yun yung maganda. Pag tumingin tayo sa kadiliman ng ating nakaraan, hindi na natin nakikita yung pangit. Hindi na natin nakikita yung nakakatakot. Hindi natin nakikita yung nakakalungkot na pangyayari. Ang nakikita natin ay ang katagumpayan ng Panginoong Yesus nung matagpuan ang buhay natin. Naalala niyo po ba yung mga bagay na unang panahon, yung ating kahirapan, yung ating kakulangan, yung buhay natin na alipin ng kasalanan na walang direksyon? Lahat ng yun ay nakakatakot. Lahat ng yun ay patungo sa kapamakan. Pero salamat, hindi na tayo tupang nanliligaw kasi yun ay past, sa ating past. Gumalaw ang Panginoon, nakilam ang ating Panginoon, hinanap tayo ng Panginoon, at kinuha niya tayo para maging Kanya. Kaya doon tayo nagpapasalamat, yun yung tawag na grace, no? Biyaya ng Panginoon, sapagat hindi tayo karapat-dapat, wala tayong ginawang mabuti, pero ang Diyos ang siyang kumilos
para tayo maligtas. Yun yung grace. Hindi lang doon nagsisimula ang grace. Meron ding tinatagawag na grace na pamumuhay. Dahil sa ating pamumuhay, dahil nakita natin yung kapangyarihan ng Diyos, nabubuhay tayo dahil sa biyaya. Hindi natin nakikita yung ating sarili. Hindi natin nakikita yung ating galing. Alam niyo, pag nakatingin tayo sa ating galing, madali tayong mainis. Kasi pag nasamahan ka ng mga taong hindi magaling, sigurado ikukumpara mo sarili mo. Sigurado magagalit tayo. Kaya, sa isang Kristiyano, walang makakaagaw na ng kasiyahan sa iyo kasi nabubuhay ka sa biyaya. Kung magkulang ka man, alam mo, may paraan ng Diyos. Alam mo, itinulot yun ng Panginoon kasi meron siyang mas magandang plano para sa atin. Kaya, hindi lang yun. Yung grace pa ay nagdadala ng kakayahang makapaglingkod tayo. Sa kabila na pangit yung past natin, nagawa ng Diyos, nagamitin tayo para maglingkod sa Kanya. Kita natin si Moses, nakapatay siya ng kapwa niya ng isang Egyptio. Pero pagkatapos tinawag siya ng Panginoon para gamitin. No? Parang murderer siya eh. Si Pablo. Makita natin, opposition siya. Pero nung ginamit siya ng Panginoon, nakita niya yung grace. Hindi siya karapat-dapat, pero biniyayaan siya. Kaya yung pagiging pastor ng ating Panginoon ay isang grace, isang biyaya na kaloob ng Panginoon. Siya yung ating buhay, siya yung ating kalakasan, siya yung nagbigay sa atin para tayo maligtas, para tayo mabuhay, at para tayo maglingkod sa Panginoon. Itong talatang ito, may katuhawig to sa Isaiah 53 verse 6. Sabi niya sa Isaiah 53 verse 6, sabi niya, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanyang kaparusahan, tayo ang dapat na tumanggap. Kaya salamat sa Panginoon kasi ang sabi niya doon, tayo nagkanya-kanya. Ibig sabihin, tayo naligaw, hindi dahil sinadya ng Diyos na tayo maligaw. Kundi tayo, dahil nalayo tayo sa Kanya, nawala yung proteksyon, nawala yung guide, pero dahil sa ating likas na kainaan, natural lang na maliligaw tayo, natural lang na mapapahamak tayo. Pero salamat, kasi imbis na tayo yung maparusahan, si Jesus ay bumaba sa lupa upang kunin ang lahat ng ating kasalanan at siyang nagbayad dun sa krus. Siya yung pinarusahan para sa ating kasalanan. At yun yung tinutukoy ni Pedro. Dun hinango ni Pedro yung talatang ito para sabihin sa mga mananampalataya doon sa kanilang kalagayan na merong Diyos na makapangyarihan. Meron yung tinatawag na takot. Gusto kong idiin to sa aking pagtatapos sa unang puntos. Meron yung takot ka sa gagamba, no? Merong takot ka sa height, no? Aerophobia, merong takot ka sa tubig, o iba-iba, no? Pero meron yung tinatawag na takot ka sa kasalanan. Yung tinatawag na scrupulosity, ewan ko tamang bigkas ko, scrupulosity, nang ibig sabihin, sa tuwing nagkakasala ka, parang nanginginig ka sa takot kasi alam mo hindi dapat ginawa yun eh. Takot na takot ka. Alam mo na pwede kang parusahan ng Diyos anytime na gawin niya dahil dun sa kasalanan mo. Parang ang sarap, minsan iisip ko, parang ang sarap na dahil tayo ay dati ay makasalanan, dahil tayo ay mapahamak, yung buhay natin walang kabulan, natural lang na punong-puno ng kasalanan ng ating ginagawa. Pero nung binago tayo ng Panginoon, binago niya yung buhay natin. Lahat ng yun ay nakalipas na. Lahat ay bago na. Pero yung pagbabago natin, kapag yung konsepto ng scrupulosity, ang konsepto, mali yung ating konsepto ng biyaya ng Panginoon. Mali yung konsepto sa pagiging pastor ng Panginoon. Ang tupa kailanman hindi natatakot sa kanyang Panginoon. Ang tupa,
kailanman ay hindi tinatakot ng kanyang pastol na pag lumayas ka uli, babaliin ko yung tuon mo. Hindi ganun ang ating pastol. Ang kapangyarihan ng ating pastol, kaya tayo lumapit, kaya tayo pumayag na maging kanya at maging pag-aari niya, ay hindi yung scrupulosity, natatakutin ka, sasaktan ka, tatalukutin ka, na pahirapan ka. Kundi yung agape love na tinatawag. Minahal niya tayo ng walang anumang string attached, walang anumang daylan na personal, kundi minahal niya tayo kasi yun yung kanyang katangian. Yun, yun yung kanyang kakayahan. Yun yung kanyang kaurian. Kaya yung pagmamahal niya ay walang katulad. Kaya nga, ang dahilan kaya umiiwas tayong bumalik dun sa dati nating buhay ay dahil dun sa agape love. Sabi niya sa Romans chapter 5 verse 5, ibinuhos ng Diyos. Nilagay niyang Espiritu Santo at ibinuhos ang agape love dun sa puso natin. Yung pag-ibig na meron si Jesus, inilagay niya sa puso natin. At dahil dun, kasiyahan natin ang maglingkod sa Kanya. Nalulungkot tayo kapag tayo nagkakasama sa Kanya. Kaya salamat sa Panginoon, pag titingnan ngayon natin yung ating past, hindi natin nakikita yung nakakatakot, hindi natin nakikita yung pangit, hindi natin nakikita yung nakakalungkot. Yung nakikita natin sa gitna ng kadiliman, merong punong pastol sa ating sumagit, sa ating nagligtas, sa atin ay naganap, sa atin ay kumanila. At yun yung makikita na natin sa past. Yun ang makikita natin sa natapos natin buhay. Salamat sa Panginoon. Kaya nagiging isa siyang kapahayagan ng patotoo sa kabutihan ng Diyos. At yan ang sinabi ni ni Jacob sa bandang dulo ng Genesis 49, kung di ako nagkakamali. Nakita niya yung kabuuan ng kanyang buhay kung paano siyang pinastulan ng Panginoon. Hindi niya na nakikita yung kalungkutan ng past. Ang nakikita niya, yung aktibong galaw ng Panginoon dun sa nakalipas niyang buhay. Pero kung tutusin, si Jacob ang isa sa pinakamalungkot na pangyayari. Marami siyang kabiguang naranas. Dinaya siya, niloko siya, maging ng mga anak niya, namatay yung asawa niyang pinamamahal. Kala niya namatay yung anak niyang pinakamamahal. Tapos yung si Benjamin, biglang nawala. Lahat ng kalungkutan na yun naroon kay Jacob, pero salamat sa Panginoon, kalungkutan na yun, hindi niya na nakita. Nakita niya, may kamay ng Diyos na siyang gumabay dun sa kanyang karama. Nawa, makita natin, mga kapatid, yung kamay ng Diyos siyang gumalaw sa buhay natin. Dahil doon, matututo tayong umanga sa Diyos, magtestimonya at magpatotoo sa mga taong nakapaligid sa atin at may pakilala ang ating Panginoon sa ating tagapagligtas. Pangalawang bagay, sabi niya rin doon, hindi lang yun, hindi lang yung past yung pag-uusapan natin. Kaya nga tinawag natin ang aking Panginoon sa lahat ng panahon. Meron yung tinatawag na present na sa kasalukuyan. Ano ngayon yung kasalukuyan na ginawa ng aking pastor sa aking buhay? Ang sabi niya doon, binago niya tayo. Binuwa niya tayo at dinala sa ating Panginoon. Idiniin niya yun. Sorry. Sa talatang yun, sabi niya, ngunit ngayon kayo'y nanumbalik na upang sumunod sa pastol. Yung panunumbalik natin hindi nangyari dahil sa kakayahan natin na sumunod sa Kanya, kundi yung pag-ibig ng Diyos, yung paghahanap ng Diyos, yun ang nagtulak sa atin para matagpuan niya at dahil doon, nagbigay ng kakayahan para sumunod sa Kanya. Ang tawag doon ay pagbabago. Kaya buhay na, nung una, buhay na walang kabuluhan, ngayon naman ay buhay na binago. Ang Diyos
ang siyang nagbago. Hindi tayo. Hindi yung taong makasalanan nagbago sa sarili niya kasi napagod siya. Katunayan ng kasalanan, hindi nakakapagod, nakakaaliw, nakakauhaw, nangaalipin. Yun ang kasalanan. Pero salamat sa Panginoon, nung maintindihan natin yung plano ng Diyos, doon natin nakita na ang kasalanan ay kalubihan, ang kasalanan ay kaparusahan, ay kamatayan, ang kasalanan ay pagnanakaw ni Satanas sa buhay natin. Kaya dun sa present, sabi niya, yung yung pastol ang nakatagsumpong sa atin at tayo'y dinala niya sa pagsunod. Pag titingnan natin yung pagkakasunod, ang pastol, ang una naghanap, ang pastol, ang siyang tumawag. Kaya nung nakakilala tayo sa Panginoon, ang una mong narinig, yung tinig ng pastol. Narinig mo kung paano siyang nangusap sa atin sa pamagitan ng mensahe o sa pagbabasa ng Biblia. Lahat ng yun tumutukoy sa pangungusap at panawagan ng pastol na naghahanap sa atin. At nang tayo'y tumugon, ito'y tinugon natin sa magkasabay na dalawa, yung repentance at ng faith. Yung repentance kasi tsaka faith, magkabaliktad lang yan. Repentance, meron kang tatalikuran. Yung faith, meron kang patutunguhan. Yung repentance ay dati dun ka papunta, dahil nagrepent ka, bumaliktad ka ng punta. Ang faith naman, dati meron kang ibang pinagtitiwalaan, pero dahil naintindihan mo yung kanya salita, tinalikuran mo yung dati mo pinaniniwalaan at ipinalit mo yung Panginoon bilang panibagong katotohanan ng buhay natin. Kaya mga kapatid, dahil sa salita ng Diyos, tinanggap natin ang nagtulak sa atin para magkaroon ng pagbabago. At hindi doon natapos. Pagkatapos ng pagbabago na yon, yung repentance at yung pananampalataya, yung buhay natin makikita ang resulta ng mga yon, yung bunga ng mga yon, na walang iba kundi ang pamumuhay na matuwid. Sabi niya, righteousness abound, sabi ni Pablo sa kanyang mga sulat. No? Na dati we are slave of sin, kaya ang kasalanan ang nag-aari sa buhay natin at ang kamatayan. Pero nung dumating ang Panginoong Yesus, ginawa niya yung tinupad niya ang kautusan, binayaran niya ang kautusan, pagkakasala sa kautusan, at dahil dun, malinaw na sinabi niya na nung dumating ang pagsunod, dumating ang katwiran at naghari ang katwiran sa buhay ng tao. Kaya salamat sa Panginoon. Yung buhay natin na walang kabuluhan, pero dahil kay Kristo, nakikita natin yung ginawa ni Kristo sa nakalipas, pero mas lalo tayong hanga pag nakikita natin yung Diyos natin, yung ating Panginoon, ay alerto sa kasalukuyan. Hindi siya pangpas lang. Maging sa kasalukuyan, siya ay alerto. Katunayan, kung wala ang Panginoon, kahit anong gawin natin, kung walang punong pastol sa buhay natin, hindi tayo masisiyahan. Hindi tayo masisiyahan. Naranasan nyo na yung pinakain ka, pagkatas ang dami mong kinain, pero hindi ka nasiyahan. Kasi maaring nabusog ka, pero hindi ka nasarapan. Di ba? Pero ang Panginoon, pag tinignan natin ang Panginoon, imposibleng hindi ka masarapan. Lahat ng galaw ng ating Diyos, lahat ng galaw na espiritual, nagdadala ng kasiyahan. Diyan nga tayo hindi maintindihan ng mundo eh. Madalas, nagtataka sila sa buhay natin. Ba't inuuna natin ang pagpunta sa church kayong may mga ibang trabaho? Ba't inuuna natin yung paglilingkod sa Diyos? Ba't pumapayag tayong magsakripisyo sa tao? Dapat may bayad lahat ng yun. Hindi. Ang Kristiyano, oportunidad niya. Yung mga pagkakataong ganun na may nangangailangan, opportunity niyang magpagamit sa Panginoon para magpahayag ng salita ng Diyos, para maglingkod. Kung ginagamit man ito sa iglesia o sa gawain ng Panginoon, lahat ng yun ay oportunidad. Hindi kalugihan ang lahat ng yun. No? Kaya, anumang at dahil dun, makita natin, nagdadala siya ng kasiyahan. Pero baliktarin natin, anumang bagay na, na natatanggap natin dito sa mundo na wala ang Panginoon,
Ito'y nagdadala ng kalungkutan. Walang kasiyahan na matatagpuan kung inalis mo ang Panginoon. Tunayan, mag-isip tayo ng bagay na magpapasaya sa atin pag dumarating. Maring maisip natin yung lahat ng isip ni Solomon. Kayamanan, kapangyarihan, katanyagan, pleasure, lahat yun pwede nating maisip. Pero kung kakausapin mo si Solomon, sabi niya, lahat yun sinubukan ko pero sa dulo, lalo lang ako nalungkot. Kaya wag mo na akong sundan. Kaya siya nagsulat ng Ecclesiastes para maintindihan natin, hindi ang mga bagay dito sa mundo ang kayang magbigay ng kasiyahan, kundi ang Panginoon na siyang ating pastor ang kayang magbigay ng kasiyahan dito sa mundo. Kaya pag nabuhay tayo para sa Kanya, nangangahulugan na ito'y pumayag tayong mamatay kasama niya. At kung tayo may nabubuhay, hindi na tayo nabubuhay, kundi si Jesus ang nabubuhay para sa atin. Kaya sa present, sa kasalukuyan, nakikita natin yung biyaya ng Diyos sa buhay natin kasi nasakop niya tayo. Naging kasama natin siya. Dati nabubuhay tayo mag-isa, hindi siya kasama. Pero sa present, kasama natin siya. Kaya't yun ay nagdadala ng opportunity sa bawat araw-araw na ginagawa ng Diyos. Nakikita natin opportunity. Opportunity yun. Bakit? Kasi araw para tayo sumaya. Pero pag wala tayo sa Panginoon, lahat ng bagay kahit blessing, hindi ka masaya. Sandali ka lang sasaya, pero mawawala rin yung kasiyahan mo. Pero pag hindi dumating, mas doble ang galit mo, doble ang pagkainis mo. Kaya tayo nagpapasalamat sapagkat kung yung past natin ay pinaganda ng Panginoon, yung present natin ay pinaggandaan din ng Panginoon na sa araw-araw, inaayos niya tayo. Ang nagkaulian, yung tinatawag nating future. Ito yung buhay na may katiyakan. Sa future, merong katiyakan ng buhay. Minsan, diyan ang nagiging problema kasi pagdating sa future, madalas, walang katiyakan. Hindi mo alam eh. Katunayan, nung nakaraang pandemic, ang daming nabigo na ang linaw ng future, biglang gumuho yung kanilang future. Bagamat sa totoo lang, pag ikaw ay umangkin ng isang pangarap, wala makakanakaw dito sa iyo. Magiging kasiyahan mo to araw, magmo-motivate ito, magbibigay sa iyo ng kasiganan, kasiyahan para gawin ang isang bagay. Kahit na ito'y magpagod ka. Parang yung binanggit ni Pablo sa kanyang sulat na tinulan niya tayo sa isang sundalo na nagpupursige ng mahalaga sa kanya yung sinabi ng kanyang uh, pinuno, yung magsasaka na nagtsatsagang magtanim. Bakit? Kasi ang nasa isip niya na siya'y ani. Ginamit yun ng mga talinghaga na ang ibig sabihin, idinidiin dito na yung iyong pangarap, yung iyong hinahanap na mangyayari, kapag yun ay hindi mag-motivate sa'yo, hindi magbigay ng kakayahan para maglingkod, kakalungkot yun. No? Madaling mapagod. Pero salamat sa Panginoon kasi nung nakakilala tayo sa Panginoon, ipinakita niya rin yung future. Sabi niya na siya yung magiging overseer ng buong buhay natin. Siya yung magiging bantay. Siya yung magiging ano sa atin. Kaya salamat sapagkat nakita natin kung paano gumalaw ang Panginoon sa buhay natin. Tayo nagpapasalamat kasi dun sa Psalm 23 na lagi natin binabasa, makita natin maraming binabanggit dun, present and future. Diba? Ang Panginoon ang aking pastor, present, hindi na ako mangangailangan pa. Future yun. Diba? Dinadala niya ako sa sariwang pastulan. Present yun. Pagdating dun sa ibang mga salin na sabi niya, ako'y pinapasaya niya, pinupuno yung aking salop. Hindi usapan dun ay one time na handaan, kundi ang usapan dun regular na pagkain, regular na pangangailangan. Kaya nga, word is, no? A present provider, a present protector.
Sabi niya, kahit ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala pa siyang nilakaran. Pero sinasabi na, sa future, safe ako. Sa future, bantay sarado ako. Sa future, wala akong katatakutan. Bakit? Mayroong makapangyarihang Diyos na sa akin ay nagpapastol. Ito yung overseeing, no? Yung pagiging yung kaluluwa ko, sabi niya, maging ang kaluluwa ko, pinasasaya niya. Hindi lang yung ating physical na buhay, maging yung ating kaluluwa ay pinoprotektahan ng Panginoon. At mas lalong lumalim nung pagdating sa susunod mga talata, pumasok na nandun sa God is my host. Noong una, pastulan, sa parang, mga damo, batisan. Pagkatapos biglang pumagit na sabi, pinaghandaan niya ako ng piging sa gitna ng sa presensya ng aking mga kaaway. Pagpipiging naman, na parang ang dinidin doon, God is my host. Future yun. Bakit? Kasi ang host, pagdating sa pangangailangan, ay sa kultura ng Israel, pag nakakita sila ng bisita at pinatuloy nila sa bahay, paglilingkuran nila lahat yun. Gagawin na lahat, yung kanyang alaga, tatali, pakakainin, painumin, ibababa yung kanyang mga hugasan ng paa yung tao, yung bisita, at yun yung ginagawa ng Israel. Pero ang maganda dun, yung sabi niya, surely goodness and mercy shall follow me, para sinasabi yung God of hosts, nakaabang, nakaabang sa iyo lagi, sapagkat hahabulin ka ng kanyang kabutihan. Nakaabang siya para alamin kung ano pa yung susunod na gagawin niya para sa atin. Kaya nga baliktad ang konsepto ng mundo. Ang pinuno, ang konsepto natin, siya yung nakikinabang sa kanyang subordinate. Siya ang inaalipin subordinate. Pero salamat sa Panginoon, kahit na siyang Panginoon, makita natin kung gaano siya aktibo, paano tayong tulungan, paano tayong gabayan, paano tayong proteksyonan. At yun ang ating Panginoon. Maging sa future, wala tayong katatakutan kasi naipangako na ng Panginoon ano yung mangyayari sa future. Merong kapangyarihan, yung parang confidence na confidence ka dun sa future. Alam mo na mangyayari. Halimbawa, ah, alam mo, balang araw, makakagraduate ka dun sa kurso na tinetake mo. Kaya't nagpupursigi ka. Alam mo na kayang-kaya mo siya. Kaya't ang isang nagpapalakas sa'yo, maintindihan mo balang araw, magiging professional na empleyado ka or manager or businessman. Lahat yun, yung future, pinag-aandaan mo na sa present. Namo-motivate yung pang-araw-araw mong ginagawa kasi alam mo na yung mangyayari sa future. At yun yung kagandahan sa mga pangako ng Panginoon. Inilinaw niya na yung kabutihan. No? Tingnan nyo pa, may mga pagkakataon na dapat ka malungkot, pero dahil alam mo yung future, hindi ka malulungkot. Anong ibig sabihin? Halimbawa, si Elias, alam niya na ang Diyos ang kanyang provision. Alam niya na ang Diyos ang siyang nagsabi na magkakaroon ng tagutom sa 3 taon. Pero nangako ang Diyos na siya'y protektado. Kaya nung nagkaroon ng wala ng ulan, pinakain siya ng uwak dun sa ilog. Pero may kinalaman ng Diyos dun sa pagkatuyo ng ilog at biglang hindi na dumating yung uwak. May kinalaman ng Diyos dun. May kinalaman siya. Bakit? Kasi meron siyang inianda sa future. Minsan ganun yung nangyayari, intentional, na nakikilamang Diyos sa buhay natin, nakala natin negatibo. Pero yun pala, positibo, kasi merong nakalaan sa darating na araw. Kung titingnan natin, ang ganda yung buhay ni Jose. Nung si Jose ay 18 o 14, narinig niya na agad yung future. Darating panahon, itataas ka, lulod sa iyong mga tao, kasama yung mga kapatid niya at kaulihan pati kanyang mga magulang. Dahil malinaw yun, namuhay siya ng matuwid sa Panginoon. Hindi siya namuhay na malayo sa Panginoon kasi malinaw na narinig niya yung tinig ng Panginoon.
Ngayon, pagkatapos ba ng pangyayaring yun, yung future niya na malinaw, yung present niya ay naging maganda rin? Hindi. Katunayan yung future niya nagpahirap sa kanya. Bakit nung narinig yun ng mga kapatid niya, nagalit sila, nagselo sila. Kaya't ginawa nila, itinapon siya sa balon, Diyos ang nagpahintulot noon. Binenta siya sa mga Ismailita, ang Diyos ang gumawa rin ng paraan na yun. Pagdating, dinala siya ng mga Ismailita, ibinenta siya sa Egypt at naging katulong siya ni Paraon ay ni Potiphar dahil doon kitaan yung kanyang katangian, yung kanyang kakayanan. Pero sa kabila na yun, eto na naman, hindi pa yan ang future, sabi ng Panginoon. Kaya minsan pa, nagka-conflict uli na siyang pahintulot na naman ng Panginoon. Kasi hindi yan ang plano ko. Ang plano ko doon pa. Teka, kaya sinira niya. Pero kung ikaw si Jose at hindi malinaw sa iyo yung future, magdadamdam ka. Sasama ang loob mo. Magre-reklamo ka sa Diyos. Pero salamat sa Panginoon, malinaw kay Jose yung kanyang future. Kaya nung siya'y dinala at tinulong, nabanggit niya dun sa isa na pagdating mo sa hari, di kayo nakabalik, ikwento mo naman yung buhay ko. Pero nakalimutan uli siya. Pero nung nanaginip yung hari, dun pa lang siya kinailangan. At dahil dun, makita natin, nung mamamatay na si Jacob, natatakot yung mga kapatid niya. Nabanggit ni Jose. Sabi niya, huwag kayong matakot, hindi ako magiganti sa inyo. Yung plano nyo, saktan ako. Pero yung plano nyo, ang siyang nagdala para mangyari yung plano ng Panginoon sa atin. Nakita niyo po yung konsepto. Yung future natin, under dun sa overseeing ng ating punong pastor. Hindi ka matatakot anumang mangyari kasi alam mo nangako na ang Diyos para sa atin. Pagdating ng araw, tayo'y kanyang ipunin at tayo'y habang buhay niyang kakasamahin. Kaya yung alam natin na ang buhay natin dito sa mundo ay pansamantala. Hindi ito yung dapat minamahal natin, kundi namumuhay tayo bilang oportunista. Bakit oportunista? Kasi sinasamantala natin ang mga pagkakataon para makilala ng tao kung sino yung Panginoon na ating pinaglilingkuran. Pinapakita natin yung buhay na ayon sa plano ng Panginoon upang yung mga tao makita nila yung kadiliman na kanilang ginagalawan kasi napapalibutan sila ng liwanag ng katotohanan na galing sa Panginoon. Kaya tayo tinawag na asin at ilaw, kaya tinawag tayo na pagpapala sa mundong ito kasi tayo ang nagbibigay ng liwanag na naglilinaw na merong Diyos, no? Kaya yung power na alam mo yung destiny mo, walang makakaagaw nito sa iyo. Once nasa iyo, walang magpapalungkot sa atin. Ganun din kay David, di ba? Nakita natin si Haring David, nangako ang Diyos sa kanya na magiging hari siya, pinuhusan na nga siya ng langis. Ngayon, minsan umagi sa isip ko eh. Kung alam mo magiging hari ka, kadalasan magiging mayabang ka eh. Kasi sasamantalahin mo na eh. Kadalasan makita mo, kung magiging hari ka, araw-araw panalangin mo na mangyari na eh. Pero kay David hindi, inaantay niya yung timing ng Panginoon. Kaya makita natin kahit baliktad yung nangyayari, hindi siya natatakot. Katunayan nung naghamon si Goliath, lahat ay takot maliban sa kanya. Kasi kung titingnan natin yung logic, kung ako'y magiging hari balang araw, sabi ng Panginoon, na buhay, Diyos na hindi nagsisinungaling, pag lumaban ako kay Goliath at napatay ako, hindi na ako magiging hari. Pero dahil malinaw sa kanya na siya ay magiging hari dahil sabi ng Panginoon, tiyak hindi siya kayang patayin ni Goliath. Yung kakayahan ni Goliath versus pangako ng Diyos, kita natin walang nagawa si Goliath. At paging si Saul, nabulag siya sa kakayahan ng tao. Sabi niya, anak, di ka mananalo doon. Veterano yun, sinilang yun na may kakambal na
na espada. Hindi, ano lang yun, dagdag ko lang yun, no? Ang ibig lang sabihin, pinanganak siya na mandirigma. Mula pagkabata, mandirigma na yan. Kaya sabi niya kay David, di ka mananalo. Pero kinilabutan si Saul, sasagot niya, yung Panginoon na nagligtas sa akin sa oso, sa leon, sa tuwing agawin nila akin tupay, nahabol ko, binubuk akong bibig at pinapatay ko sila, makuha ko lang yung akin tupa. Isipin nyo. At yung Panginoon na to, siya rin magliligtas sa akin laban sa higanting ito. Kapag nakatayo ka dun sa future, alam mo na malinaw kung anong gagawin ng Diyos, hindi ka matatakot. Sabi niya sa Pilipo 1, talatang talatang 6. Sabi niya, natitiyak kong ang mabubuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Yesu Kristo. Hanggang sa araw na pagdating ng ating Panginoon, siya yung lulubusin niya yung lahat ng kanyang sinimulan. Ano yung sinimulan niya? Kaligtasan. Ano yung sinimulan niya? Kabutihan sa buhay natin. Ano yung sinimulan niya? Tayo'y tupa ng Panginoon at siya ang ating dakilang pastol. Kaya dahil doon, wala tayong ikakatakot. Katunayan, yung past, nakikita natin ang kabutihan ng Diyos. Yung present, nakikita natin yung kapangyarihan ng Diyos na gumagalaw sa atin, na nag-iingat sa atin. Yung future, nakikita natin yung gagawin ng Diyos sa darating na panahon na nagmo-motivate sa atin para mamuhay ng hindi natatakot, hindi napapagal, kundi ginagawan lahat ng paraan para magpagamit sa Panginoon. Nawa po, mga kapatid, yun yung buhay na ating asamin. Meron tayong Panginoon na pinangako ng lahat ng bagay. Meron tayong punong pastor na siyang nangalaga, hindi lang sa isang area ng buhay natin, kundi sa kabuuan ng lahat ng area ng buhay natin. Sakop niya. Kaya nga tinawag na overseeing. Mapag-partial lang ang kanyang uh, uh, concern, hindi overseer yun. Pero bagkus tumagos pa nga sa kaluluwa, hindi lang sa sa buhay niya dito sa mundo, maging sa kanyang kaluluwa ay pinangakuan ng Panginoon. Kaya tayo nagpapasalamat sapagkat dahil sa pangakong ito, anumang problema dumating sa iyo, anumang kalagayang danasin natin, marinig man natin masamang balita, hindi tayo matatakot kasi merong Panginoon na siyang napakalakas na nagbigay kasiyahan sa atin kasi tayo'y pag-aari niya. Ay kanya. Hindi lalayo ng Panginoon ang kanyang pagliligtas sa atin. Bakit? Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa atin. Ginawa niya na yun para sa atin. Sabi ni Pablo, kung naibigay niya ang kanyang buhay, ano pang hindi niya kayang ibigay sa atin? Ganun kabuti ang ating Panginoon. Kaya sa oras na to, dinadalangin ko na muli nating makita hindi yung ating sarili, kundi yung pagiging aktibo ng ginagawa ng ating punong pastol sa ating buhay. Siya yung bida, siya yung nakikita, at siya yung gumagalaw. Tayo, nakikinabang, nararamdaman natin, at dinatanggap natin ang kanyang kakayahan at ang kanyang pagmamahal. At tayo mabubuhay hanggang sa darating mga araw, tayo lalakas, tayo magpapatuloy na maglingkod kasi pinalalakas tayo ng ating. Tayo manalangin, Panginoon, salamat po sa iyo. Sapagkat minsan pa sa amin na iyong mga tupa, kami ay nagpapasalamat sapagkat wala kaming kakayanan, wala kaming kabutihan, wala kaming ginawa para abutin ka namin. Pero salamat sapagkat ikaw ang umabot sa amin. Ikaw nagbigay sa amin ng kaligtasan. Salamat, Panginoon, kahit sa aming mga nakalipas na buhay, nakita namin kung paano mo itong inayos, kung paano mo itong isinagawa. Panginoon, ikaw nagsabi na God will restore your wasted years. Ano mang aming pagkakamali dun sa past na siyang nagdadala sa amin ng kalungkutan. Pero salamat, Panginoon, lahat ng iyon ay naging bahagi na lang ng
isang bagay na pagbabagong ginawa ng aming punong pastor. Salamat, Panginoon. Kung titingnan namin ang past namin ngayon, ang nakikita namin isang makapangyarihang pastor na siyang tumulong, ingat, at siyang gumawa para kami ay pagpalain. Salamat, Panginoon, sapagkat alam din po namin, Panginoon, na sa present at naging sa future, Panginoon, hindi mo kami pababayaan. Ang iyong proteksyon, ang iyong pag-iingat, ang aming kasakasama. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang iyong bayan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Sino mang may karamdaman, kagalingan ng aming panalangin, sino mang may kainaan, kakulangan, dinadalangin namin. Ikaw ang aming sariwang pastor. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo. Hayaan mo bawat isa sa amin patuloy na maging pagpastulan mo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen.